Delicioso. Sarap, diba? Legit. Sa mahal na bilihin na yan, hindi pwedeng puro tayo, deserve ko yan, deserve ko to, deserve ko yun. How to make homemade? No bake pudding. Okay, let's go. First, syempre, pwede ka may ingredients mo, pero kung may available ka sa bahay, pwede na yun. Maglagay ng isang kutsarang washed sugar. White sugar dapat, pero yan ang ginamit ko. I-caramelize. Yan, huwag yung masyadong sulogin. Medyo nasunog yung unang gawa ko. Tapos set aside yun na kaagad. Kulang yung lanera ko kaya naglagay ulit ako ng 3 tablespoon sugar sa frying pan. Para i-caramelize ulit para sakto siya sa 3-tab pudding natin. Tapos transfer na natin sa microwavable plasticware. Next, prepare natin yung doughy donut. Preferred ko yung fudgy bar na vanilla flavor pero yan na available. So, pwede na yan. Tapos, Jersey, condensed milk, any brand will do. Tapos, ilagay nyo na siya, i-unpack nyo, lagay nyo lang sa bowl na malinis syempre. Ayan. Mas maganda kung pare-parehas yung nagamitin. Diyan kasi yung ginamit namin is yung may kasama ang fudgy bar. Sobra siya din namin nakain, so sinama na lang. Kaya sa dulo ng video, kung matapos nyo to, mapapansin nyo yung texture ng pudding natin, batik-batik, ay yun ang iwasan natin. First time ko mag-bake, pagpasensyahan nyo na. Tapos, using whisker, ba tawag dyan? Hindi ako sure, hindi naman kasi nagbe-bake talaga. Durug-durugin, dinurog ko siya. Pwede ding ninyong kamayin. Gamit na kayo ng globes or yung plastic globes, disposable. Yung sa akin kasi hindi ko mahanap. Kaya pwede na yung pagtsagaan. Tapos yan. Kailangan kasi durug na durug siya. Tapos dapat nagbe-blend talaga. Especially yan yung ginamit ko. Hindi parehas na flavor. Then pwede na siguro yan kahit di na masyadong durug-durug. Matutunaw din naman pag nainitan na siya. Then, lagay na natin yung ating condensed milk. Any brand will do. Yan yun, nakita kong available kaya yung binili ko. Medyo durog na yung niya, no? Hinugasan ko kasi muna para sure na malinis. Then, kanan condensed milk natin para malinis bago buksan. Then, hahaluin lang ulit para mag-blend yung cupcake at saka yung milk. Then, add 1 teaspoon salt para pampalasa. Yan, halo ulit. Tapos lalagay na natin yung 2 medium-sized eggs. Then, haluin ulit. Yan, mix ng maigi. Make sure lang natin na walang buo-buo para smooth yung texture ng pudding na magawa natin. Pero kung hindi talaga madurog lang, hayaan nyo na. Madudurog din naman yan pagka nainitan. Pero mas maigi kung i-blender nyo para durog talaga. Kaya lang tinamad na akong maglipat-lipat itaas maghuhugas ulit. Kaya yung ginamit ko lang hand mixer. Pwede din naman yan. Pero hindi kayo makontento. Nasa sa inyo yun. Yan, mapapansin mo meron pa mga buo-buo yung gawa ko. Pero nayaan ko na madudurog din yan pag nainitan. Piniluto na natin. Pero di pa ako nakontento talaga nakita ko may mga buo-buo pa. Pero kayo bahala kung discarte nyo yan, di ba? Tas pagtapos niyan, iset aside nyo lang muna. Tas takpan nyo lang muna sa tabi. Yan. Next naman natin i-prepare ang ating Mr. Gulaman unflavored or yung white. Maglagay ng 1, 2, 3 cups of water is enough. Tas pag nasobrahan, baka lumabdaw naman. Kaya dahil excited ako, nakalimutan ko na dapat pala i-sprinkler na ibuhos ko lahat. Pero yan, na matutunaw din. Ayan, haluin lang ulit. Then, una ako makitang magamit na kasirola. Kaya yan sa kasirola ng rice cooker ang ginamit ko. Then, isalin na natin yung na-prepare na gulaman. Tas tamang apoy lang, kung masyadong malakas. Yan, para mahalo nyo siyang maigi. Kailangan walang tigil yan hanggang sa mag-simmer siya.
Then, nakalimutan ko. Dapat pala, i-off niyo muna yung apoy. Bago ibuhos yung prepare natin na cupcakes and eggs. Ayan, ibuhos lang natin ng dahan-dahan ang tinabi natin kanina na mixture ng ating main ingredients. Hindi ako expert ha, pero pag yan malaptas ang kumulo, hanguin nyo na, huwag nang patagalin. Dahil yan, nung hinaho ko, mabilis siya nagbuo-buo. Ayan, transfer nyo kaagad dun sa tinabi natin na Llanera na may caramelized sugar. Pansinin mo, ang bilis niya mabuo. Tapos, yung mga sabit-sabit na naman mo, hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin, basta ibuhos mo na lang. Ayan. Ayan, tapos i-set aside na natin siya after nating iisalin. Siguro mga 2 to 3 hours, huwag natin patagalin kasi nilalanggam. Then pwede natin ilagay sa fridge, sa chiller. Tapos, kung gusto nyo, mga 3 to 4 hours, ano na yan, okay na yan din. Pwede man na siyang iserve. Tadaan! Pwede na nating i-enjoy ang ating homemade no-bake pudding. Parang ayokong bawasan. Arti-arti, ayaw daw bawasan, inaubusin na nga Bawasan ko yan. na. Ito na. May zoom in po yan sa dulo. Ay kita mo talaga yung texture ng ating pudding. Naka-double cam ako para makita niya expression ng auntie nyo kung gano'ng kasarap yung nagawa nating pudding. Sa ating mga viewers, friends, and followers, sana maingganyo din kayong gumawa ng ating affordable, homemade, no-bake pudding. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan maging practical, hindi pwedeng puro tayo, deserve ko yan, deserve ko to, deserve ko yun.